Ang pinag-initan naman si Chis Escudero. Si Chis naman ang pinag-iinitan ngayon. Kakatapos lang kay Bong Revilla, dito naman sila sa mga senador. Siyempre, yung artista, maingay yan eh, di ba? Kita nyo ngayon, araw-araw balita si Bong Revilla. Diba? Artista eh. Ito naman, asawa ng artista, si Chis Escudero. At siyempre, marami kay Chis Escudero. Dahil ang sinasabi ng iba, hindi raw natuloy ang impeachment VP Sara dahil kay Escudero na hindi naman talaga totoo. Kasi gusto lang padaanin sa tamang proseso, padaanin sa due process. Yun naman din ang naging desisyon ng Supreme Court. So maraming galit kay Chis Escudero. Siya naman ang pinag-iinitan ngayon. Pag-usapan natin. Kung gusto may paraan, kung ayaw may dahilan. Isa yan sa mga inirereklamo ng abogadong si Attorney Marvin Aceron laban kay Senate Ethics Committee Chair J.V. Ejercito. Tila tinulugan daw kasi ni Ejercito ang nakabiping ethics complaint laban kay Senator Chis Escudero na may kinalaman sa pagtanggap niya ng donasyon sa kontratistang si Lawrence Lubiano, ang may-ari ng Centerways Construction. Hinain ang complaint laban kay Escudero noong Oktubre ng 2025. Pero after about 109 days, kahit pag-assign daw ng case number, hindi man lang daw masimula ng komite. Kung kaya raw ng House Ethics Committee i-handle ng mabilis ang kaso ng kay Representative Kiko Barzaga matapos ang kanyang di umano'y seditious activities, dapat daw ganito rin ang pag-uusad ng reklamo kay Escudero sa Senado. Yan. Gustong i-ethics committee. Ito si Chis Escudero. At bakit daw nagawa kay Kiko ng mabilisan hindi nagawa dito kay Chis Escudero? Ang bilis nga nyo eh. Diba? Si Bong Revilla nga kinulong nyo agad-agad mga animal kayo. Samantalang yung presidente at saka si Tambaluslos tinuturo na sa Blue Ribbon. Ni ayaw nyong imbestigahan, ni ayaw nyong ipatawag, ni ayaw nyong ang pag-usapan eh. Galit din sila kay Chis Escudero kasi sinabi niya the name that cannot be mentioned kung hindi si Tambaluslos. Alam naman nating lahat. This is public knowledge. Luzon, Visayas, Mindanao, alam natin involved si Tambaluslos eh. Diba? Tapos nagmamadali kayo. You are talking about ethics dito? Sino ba yung abogado na yan? Ba't hindi mo ipa-ethics? Si Tito Soto nagka-leche-leche yung investigasyon. Ba't hindi mo ipa-ethics si Lacson? Na kung saan-saan papunta yung investigasyon. Nasabi magsasubmit ng report, partial report, bago magpasko, hindi nagsubmit ng partial report? Ba't hindi yan ang mga ipa-ethics mo? Bakit pinag-iinitan nyo si Chis? Pinatatanggal si Ejercito bilang Ethics Committee Chair at pinai-inhibit siya sa pag-handle ng ethics complaint laban kay Escudero para ma-preserve daw ang integridad ng Senado. Sagot ni Ejercito, Gago! Para ma-preserve ang integrity ng Senado. Alam nyo kung sinong nakakababoy sa Senado? Yung Blue Ribbon. Tingnan nyo kung paano. Kababuyan. Diyan po, baboy na baboy ang Senado. Hindi yung ginawa ni Chis. Kasi yung ginawa ni Chis, yun din ang desisyon ng Supreme Court, naaalala nyo? Hindi ako nagsabi nun. Sumang-ayon ang Supreme Court doon. Huwag nyo sabihin kakampi ng Supreme Court yan. Eh di nagkaloko-loko tayo kung hinayaan lang ni Chis matuloy. Tapos sasabihin ng Supreme Court unconstitutional yung impeachment. Eh di ba? Hindi ba tama lang yung ginawa ni Chis o tamang-tama? walang negligence sa bahagi niya dahil hindi pa buo ang membership ng kanyang komite, kaya hindi pa ito makapag-hold ng meetings o hearings. So, ano yung pinagsasabi niya? Di ba? There is no committee to speak of as of the moment. Sa tingin niya, hindi magpo-prosper ang nasabing ethics complaint laban sa kanya. Sino ba yan? Saan niyo ba Hindi, abogado yan, Consoli. Kung sino-sino mga numusulpot na. Anyway, ang sabi ni JB, wala pa naman yung ethics committee. Wala pa naman yun eh. So, hindi pa talaga gagalaw yan. Pero hindi yun ang issue. May ethics committee o walang ethics committee. Hindi dapat pinag-iinitan si Chi. Yan yung ang dating kasi ng mga ganito, yung mga double standard. Kaya nakakaasar eh. Parang bulag ba kayo? Hindi nyo nakikita na maraming dapat sisihin sa nangyayari ngayon? Sisihin nyo yung mga hindi naman involved sa ghost projects? Pero kung kailangan daw niyang mag-inhibit, gagawin niya ito. Na-assign si Ejercito bilang chair ng Ethics Committee isang araw bago mag-adjourn ang Senado nitong Oktubre. Kasunod niyan ang serye raw ng budget hearings at BICAM.
So there was no chance really for the committee members or the composition of the ethics committee to be read in plenary, which is a requirement for it to be constituted. So hindi ko po kasalanan, gustuhin ko mang magkaroon na ng hearings or actionan yung mga complaints. I cannot because the committee has not been constituted as of the moment. Hindi rin daw ito dahil malapit siya kay Escudero. Sa ngayon, iisa na lang naman na raw ang bakante sa Ethics Committee bago ito makumpleto at aprubahan sa Senate Plenary. Ano lang, yung time lang. So hopefully, itong when we resume this January 25, it can already be read already in plenary. And Ako, yung makasagot ni JB, tama naman, may punto siya, wala pa naman yung ethics, etc. etc. Pero kung ako yan tatanong, kunwari senador ako, tapos gaganyanin ako. Di ba sabihin ko sa inyo, di ba pwedeng mag-focus muna tayo dito sa nakawan? Ninanakaw ang pera ng taong bayan sa baha habang nababaha yung mga Pilipino namamatay. Ano ba yung mga gusto nyong unahin? Hindi naman ibig sabihin, kakalimutan natin yung mga yan. Hindi po. Pero huwag tayong lumihis. Ba't ganyan nagsagot ng Senado eh? Di ba? already the ethics committee. Nasa 4 to 5 senators ang nakaharap ngayon sa ethics complaint na hindi pa muna pinangalanan ni Ejercito. Tatalakayin daw ito isa-isa sa first in, first out basis. Sa Lunes, January 26, inaasahang magbabalik sesyon na ang Senado at hihintayin niya kung mabubuo na nga ang Senate Ethics Committee. Para sa agenda. So, ang sabi dito, 4 hanggang 5 senador nahaharap sa reklamo. Hulaan ko kung sino yan. Inuna nila si Bong Revilla kasi hindi na senador eh. So, talagang nadisarmahan na si Senator, ex-Senator Bong Revilla. Pero yung 4 na yan, si Jinggoy, si Cheese, posibleng si Villanueva, alam mo na, yung nasa minority. Kaya nakikita po natin na kitang-kita na obvious na ito ay harassment. Diba? Kailangan, sige, sasampahan kayo, manahimik na kayo. Sabihin ko sa inyo, eto ba ikatang isip? Tingnan nyo yung nangyari kay Libiste. Nung nilabas na yung Cabral files, sinilipan si Libiste. Ang sabi nila, matagal ng kaso ni Libiste to. Tanga, hindi naman nyo dinidiscuss yung kay Libiste. Ngayon nyo lang pinag-usapan. Biglang pinag-usapan ng ombudsman, biglang pinag-usapan na ng mga vloggers, biglang pinag-usapan na ng media, biglang meron na tuloy sinisilip kay Libiste kung kailan lumabas yung Cabral files. Ganito rin dito. Alam nila yung hindi nila kayang pilipitin ng leeg. Alam nila na pag nasampang impeachment, eto mga to boboto laban kay Bongbong Marcos. So ngayon pa lang, pahirapan na natin. Ngayon pa lang takutin na natin. Chilling effect yan. Kaya pinipilit nila sampulan na natin to. Ano na to? Sampulan natin si Cheese para yung iba madala. Isa pang harassment. Pag-usapan natin. Ito, isa pang pag-usapan natin. Isa pa tong political harassment. 'Di ba? Alam naman natin. Pinag-initan nito si Senator Bong Revilla. 'Di ba? Kalaban to sa politika. Kaya ginagawa sa kanya to. Babasahan dapat ng sakdal si dating Senador Bong Revilla at 6 na kapwa-akusado mula DPWH Bulacan 1st District sa Sandigan Bayan 3rd Division. Pero imbes na tumugon sa kasong malversation kaugnay sa 92 million peso ghost flood control project sa Pandi, Bulacan, naghain ng mga musyon ang mga akusado. Ang nais ng kampo ni Revilla, ibasura ang kaso dahil hindi raw nasunod ang due process. Ibalik sa ombudsman ang kaso para muling imbestigahan at ilipat siya sa PNP Custodial Facility mula sa New Quezon City Jail. Legit po. Legit. Anong gusto? Ibalik sa ombudsman dahil hindi nasunod ang due process. Exactly. Sasabihin nila dito, delaying tactics daw tong ginagawa ni Bong Revilla. Kung hindi ba naman 1 kilo, isang tanga to mga to, paano magiging delaying tactics? Fast break nyo nga yan. Fast break. Friday lang sinampa, Lunes ng umaga, doon pa lang ni-raffle, Lunes ng gabi, may warrant of arrest na. Samantalang yung mga tinuturong iba ng mga witnesses dyan, si Tambaluslos, yung sinasabi nila Marcoleta, di ba, naglabas na sila ng graph, ni hindi man lang nasisimulan, tapos ang tatawagin pa delaying tactics. Hindi po delaying tactics yan. Due process yan eh. Hindi nga nabigyan ba ng pagkakataon sumagot itong sila Bong Revilla ng maayos?
Naimbestigahan ba ng maayos yan? Parang gusto electric chair agad-agad eh. Ganun yun eh. Parang, kailangan meron tayong mapakita sa taong bayan na may malaking tao na makukulong para sabihin nila meron tayong ginagawa, na meron tayong silbi, na wala kang kaibigan dito. Ganyan nila niloloko yung taong bayan. Samantalang yung nagturo kay Bong Revilla ginawa pang state witness. Hindi reliable. Paiba-iba ng statement yung tao na yun. Hindi nga tanungin ni Lacson eh. Hindi nga pwedeng maimbestigahan. Dapat yun, di ba? Kino-cross-examine yun dun eh. Nakikita nyo kung paano nila minamanipulate ang sitwasyon. Basta kalaban, ay sige, kalaban sa politika, sige, pass break. Pagkakampi, pag member ng sindikato nila, ililihis ang investigasyon. It's important because the objective is to quash the warrant and to dismiss the case. Ito lang sa akin. Inapela naman ng akusadong si Emelita Huat, engineer ng DPWH Bulacan, Tito Mendoza, na Ito lang sa akin, importante, okay, ang due process. Sabi nga ng batas natin, kailangan beyond reasonable doubt. Hindi tayo basta-basta nagkukulo. Alam mo, may punto po yung batas natin. Ang sinasabi ng batas natin, mas maganda na magpalaya ng isang taong guilty kesa magkulong ng inosente. Ibig sabihin, pumapabor ang batas doon sa due process. Pumapabor doon sa possibility na inosente ang tao. Kasi masakit po talaga yan. Yung ikukulong ka tapos wala kang ginawa. Hindi po ako may sabi niyan. Batas po yun. Kaya dapat bago ka magkulong, walang kaduda-duda dun sa tao. Hindi mo pwedeng pina-fast break yan. Kaya nga nasa batas yung due process para mapagbigyan ng pagkakataon yung akusado na maghain ng kanilang mga ebidensya. At dapat patas ang pagdinig dyan. pag-isahin sa isang dibisyon ang kasong graft at malversation. Ang mga musyon tinawag ng prosekusyon na delaying tactic. Sa huli, ipinagpaliban ng korte Kapal ng mukha, sila pa yung may sabi ng delaying tactics. No? Sabihin mo yan kay Lacson, animal. ang arraignment. Nireset ang pagbasa ng sakdal sa February 9. Binigyan ng prosekusyon hanggang January 28 na magkomento at pagkatapos noon ay re-resolbahin na ng mga mahistrado ang mga musyon. Ayan, delaying tactics ba yun? Next week lang yung deadline, tapos didesisyonan na sa February 9. Delaying tactics yun? Ang bilis niya. Baka isa to sa pinakamabilis na kaso sa buong Pilipinas. Ang bira kayo, oh. Matapos ang pagdinig sa 3rd Division, diretso sina Revilla sa 4th Division para naman sa arraignment ng kasong graft. Si Emelita Huat lang ang tumugon ng not guilty, habang ang kampo ni Revilla umapela ring ibasura ang kaso at ibalik ito sa ombudsman. Nagtaka nga si 4th Division Chair Michael Musngi kung bakit naghain pa ng mga musyon ng depensa dahil tatagal daw ang paglilitis. It's the right of the accused to invoke speedy trial, but as far as we're concerned, we are exhausting all possibilities. We will take our chances there. Nireset din ng 4th Division ang arraignment sa February 9. Para malaman kung may basihan ang hiling ng kampo ni Revilla na malipat sa PNP Custodial Center, ininspeksyon mismo ng 3 hukom ng Sandigan Bayan ang Quezon City Jail Male Dormitory. Sa 2 oras na inspeksyon, sinilip ang selda ni Revilla at iba pang pasilidad. Paglabas nila bago mag-2:00 ng hapon, tikom ang bibig ng mga hukom. Wala naman po kami nakikitang basihan. We assured them that this is a secured facility, bago, modernong facility at mas Kaya ako naiintindihan ko to spokesperson ng BJMP. Of course, sasabihin nila yan. Na safe yan. Hindi naman niya sasabihin, delikado rito. No? Pero sa estado ni ito hindi ko po sinasabi na magkaroon ng VIP treatment. Okay? Pero bakit nagawa kila De Lima? Nagawa sa iba eh. Diba? Ilagay lang sa maayos na lugar. Lalo-lalo na ito hindi naman to pipitsuging politiko artista rin to, no? Yung safety lang, yung safety, and then pag talagang nahatulan, dumaan sa tamang proseso, di saka ikulong. But for the meantime, wag mo nang delikado po lalo't lalo na, ha? At tandaan po natin, malalaking tao kalaban nito. Kaya nga na fast break to si Bong Revilla Tandaan po natin yan. Hindi po pipitsugin yung nakakalaban nito. Kaya ito ginigipit. So, habang nakasampa pa yung kaso, wala pa namang desisyon, ilagay muna na doon sa sigurado tayo magiging safe. Yun lang naman, hindi naman tayo VIP treatment, hindi naman sa ganon. Pero nakita naman natin yung kabuuan nito, di ba? Na ito ay paglihis lang doon sa totoong nangyayari. Paulit-ulit ko nga sinasabi, bakit ba nag-init sila dito sa mga senador? Ang nakawan nangyari sa congressman, sa lower house. Doon nabuo ang mga ghost projects.